Naghahanap ka ba ng property na merong napakamurang down payment, mabilis din lipatan, nasa down payment pa lang makakalipat ka na, napakasulit ng unit at located sa Naik, Cavite and perfect para sa iyong starting family? I-check nyo na po ito. Good day mga ka-Your Homes, nandito po tayo ngayon. Ating feature po natin for today's house tour po, ang isa pong project po na Pacific Town Ventures, ang Pacific Town Naik. Ito po ay bagong project na bubuksan natin sa Naik na meron pong napakamurang down payment at mabilis lamang lipatan. Nasa down payment ka pa lang, makakalipat ka na. Ang nakikita nyo pong mga unit sa likod ko ay ganyan po ang ating mga itatayo na mga townhouse po doon. Semi-complete na ang turnover, napaka-accessible ng lugar. At the same time, napakaganda po ng community. Nasa 848 units lang itatayo kaya hindi po siya ganun kalaki. Pero bago po natin yan tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel. And i-click nyo na rin po yung notification bell para whenever na mag-upload po kami ng mga panibagong YouTube house tours, maging updated po kayo dito at kayo po yung mga unang makakita. Kami rin po ay nasa TikTok at Facebook. So please click like and follow para maging updated kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera. And welcome po kayo to another Your Homes house tour. Ang project po natin is si Pacific Town Naik ay located po sa Barangay Halang at Barangay Kalubkob, Naik, Cavite. Ang ating project din po ay napaka-accessible. Nandyan po yung ating NIA Road, makikita nyo po yun sa screen. At the same time, meron lang tayong Barangay Road na papasok ng kaunti. Nandyan na po yung ating project. Ang Pacific Town Naik din po natin ay meron pong 7.2 hectares. Kaya napakaliit lamang po ng community at napakaaliwalas ng lugar. At the same time, meron lang po tayong itatayo na 848 units dito. Meron din po tayong complete amenities dyan. Napaka-progressive po ng ating Naik. Sa future po, may mga itatayo po tayo dyan, mga establishments katulad po ng SM. Kaya po, yan po yung mga aabangan natin. At the same time, napakaganda rin po na accessibility ng lugar. Ang project po na ito ay accessible via Cavitex po yan, pa Antero Soriano, and pa dito po sa Governor's Drive kung galing po kayo ng Dasma. So, ang ating mga unit po dito ay may townhouse po tayo. At the same time, may mga end unit din po tayo if ever na gusto nyo malaki-laki yung ating lot area. Meron po tayong typical lot area sa ating mga unit na 42 square meters sa ating floor area. And at the same time, sa ating lot area naman po, meron po tayong 43 square meter at sa end unit po natin, in case na gusto niyo na mas malaki ang inyong lot area, na 57.75 square meter naman po dyan. Yan po yung mga typical na area po natin dito sa unit na to. Ang ating turnover po dito ay semi-complete. So less na lang po ang ating ipagagawa. Meron na po yung painted na walls. May ceiling na rin po yan. Magpapalagay na lang po tayo ng tiles at partition sa second floor. Okay na po yan. So meron po tayong provision for 2 bedroom. Meron po tayong 1 toilet and bath. May living area, may dining area, may kitchen area po tayo. And at the same time po, meron tayong service area. Medyo pinagsama po nila yun sa likod. At kung mapapansin nyo po, meron po tayong parking space sa lahat po ng ating unit dyan. So ngayon, napapansin nyo rin po na meron tayong
gate at fences dito sa labas, kasama po yan sa turnover. Yan po yung kagandahan kay Pacific Town. So, ano pang hinihintay natin? Tignan po natin ang unit. So, dito, as you can see po, ito po ang ating actual turnover ng mga unit natin dito sa project po na ito. Napakaaliwalas lamang po ng kulay ng bahay. And at the same time, kung mapansin nyo po, kung makakuha po kayo ng end unit, magkakaroon po kayo ng extra space dito po sa gilid. And ito po yung nabanggit ko kanina, ito po mga fences po natin na yan, tsaka gate, kasama po yun sa turnover, kaya makakatipid na po kayo sa pagpapagawa ng inyong gate. Malaki-laki rin po yung inyong matitipid kapag kayo po ay nagpagawa ng gate, tsaka fences. So tara, pasokin po natin ang loob. So dito po, kung mapansin nyo po, ganito na po ang ating pagkakakulay ng unit. Ganyan na po yung pagkakadesign at ganyan na ganyan po yung ating pagkaka-turnover. At kapag tayo po ay end ang nakuha, medyo mas malaki po ito sa 57 square meter. Pero kung gusto niyo po na mas malaki, makikita naman po natin yan sa inventory natin. Marami po kayong magagawa kapag end unit po ang nakuha ninyo. Kasi ito pong space po na to, pwede pang pag-parkingan actually, no? Anyway, kapag inner po ang nakuha natin, hanggang dito lang po yung unit natin. At ang lahat po ng ating unit ay meron pong parking space. Kahit kayo po ay naka-SUV, kasyang-kasya po yan dito. So, ayan po ang ating turnover dito po sa ating parking area. Pansin nyo po, parang meron na rin po tayong initial na bubong dito sa pagpasok po natin sa bahay. At tayo po ay naka-sliding window po. Aluminum na rin po yan, kaya hindi po madaling kalawangin. So, mas magtatagal po yung ating bintana. Ngayon, pasokin po natin ang loob. Tara! So, ayan. Pagkapasok po natin, medyo mas malaki po yung ating pintuan at naka-hardwood na rin po siya. Kaya safe na safe sa ating family at matibay na rin po ito. So ngayon, mapansin nyo po, nabanggit ko kanina tayo ay semi-complete. So wala lang po siyang tiles. Pero as you can see po, fully painted po ang ating mga walls, pati po ang ating ceiling. And sa taas po, wala lang siyang partition. Papalagyan lang po natin yan at tiles pa rin. Okay na po ang inyong unit. So, dito po, as you can see, dito po ang ating living area. Naglagay lang po sila dito ng, kasi po marami pong client na mapupunta dito. So, naglagay lang po sila ng table dyan para pwedeng dito po mag-explain. Pero, ito po yung pwede nyo gawing idea dito. Pwede nyo pong gawin itong storage area. Ito pong ilalim po ng ating hagdan. And, dito nyo po ilagay yung inyong sala. Kasyang-kasya pa rin po yan. So, dito po located yung ating bintana. And at the same time po, ito po yung ating space sa ground floor po natin. Dito po pwede tayo maglagay ng ating dining area. So, kompleto po ang ating mga socket po dyan. At syempre, yung kabitan po ng ilaw. Pero bago ko po makalimutan, dito po sa likod po ng ating hagdan, dito po nakalagay ang ating circuit breaker. So, safe na safe po yung location niya. No? So, dito po, bago po natin i-proceed doon, tignan po natin yung kanilang kitchen or yung pwede nyo pong gawing service area. Normally po, ang ginagawa po ng iba kong client, tinitibag po talaga nila ito para mas maging spacious po yung space nila dito sa ground floor. So dito, as you can see po, ito po na yung ating turnover ng ating kitchen. So pabubungan na lang po natin ito ng extension. So, ito pong ating kitchen countertop ay naka-tiles na po yan. Yung po yung faucet, may naka-ready pa po ditong saksakan para sa ating mga kitchen appliances. May cabinet na po yan dito sa baba. Kasama po yan sa turnover. So, pag inner po, again, ang ating unit hanggang dito po ang ating unit yan. So, pag end unit naman po, yan po, meron po kayong extra space dito po sa inyong gilid. So, ito po yung kagandahan. Kapag talagang end unit yung nakuha nyo, mas marami po kayong magagamit na space. Pero sa inner po, sulit na rin po tayo. So, ngayon, tayo po dito ay wood ang ating pintuan. And dito po, pagpasok natin ulit, dito naman po ang ating toilet and bath. So, dito as you can see po, kumpleto po ang pagkaka-turnover. Naka-tiles po ang sahig, ang mga walls, fully painted ang mga walls at ceiling. And at the same time po, kumpleto po ang ating fixtures dyan. Meron po tayong shower, meron po tayong soap holder, may toilet, may lavatory, may toilet paper holder, may saksakan pa po tayo dito sa hair dryer po natin, yung pang straight po natin ng buhok. And at the same time, meron po tayong ventilation po dito sa side po na to. So, PVC plastic door din po ang ating pinto kaya napakatibay at kahit mabasa siya, hindi siya ganun kadaling masira. So, ito po yung ating turnover ng toilet and bath. Ang ganda niya na po. So, wala na po tayong papagawa dito.
Most likely, lagyan na lang po natin siguro ng cortina. Okay na po yan. Ngayon, dito po, bubungad po sa atin yung ating hagdanan na meron pong malaking space pa akit po ng second floor. And kung mapapansin nyo po, bago po tayo umakyat, ito po ay naka-vinyl na at meron po silang mga goma dito, protection, para hindi po tayo madulas. So, kasama po yung sa turnover po natin. Kasama rin po ito, handrail po natin, tubular na may handrail po na mga wood. So, ito po yung panaka-turnover natin ng hagdan. Akitin po natin ang second floor. So, yan. Saktong-sakto rin po ang space natin sa pag-akit ng hagdan. Kaya, hindi po kayo mahihirapang mag-akit ng gamit. So, ngayon, dito naman po, pag-akit po natin, bubungad po sa atin ang space na provision for 2 bedroom. And bago tayo mag-proceed dyan, meron po tayong bintana dito na opening para meron tayong natural light na papasok po dito sa pag-akit po natin sa second floor. Ang kagandahan po kasi nito, normally po yung mga client natin, nilagyan na po nila yun ng partition dyan. At magiging close na po to. So pag umaga, hindi nyo na kailangan magbukas ng ilaw para umakit ng hagdan. Meron tayong natural light dyan. So dito po, as you can see, again, ito po yung ating space. Bago natin ito libutin, tignan po natin yung ceiling kasama po yung sa turnover. Finish na rin po yan at fully painted. So again, lagyan na lang po natin yan ng partition at saka ng tiles. Okay na po ang ating unit. So meron din po tayong bintana again na aluminum dito po sa harapan ng bahay para makita po natin yung harapan ng ating bahay. And dito po sa likod, meron din tayong bintana. Dalawa pa po yan. So, dito po yung ating pwedeng space for the first bedroom. Maglagay po tayo ng counting hallway dyan. And dito na po yung ating second bedroom naman sa part po na ito. So, yan naman yung kagandahan. Kompleto po ang ating mga socket dyan, mga switches at the same time, yung ating mga lagayan po ng ilaw. So, ngayon, mapapansin nyo lang po, gusto ko lang po emphasize, meron po tayo magandang space dito sa dulo. Ito po yung mga pwede nyo pong pagawan pa ng ibang mga bagay. So, pwede nyo po itong ikabit sa inyong second bedroom or pwede po kayo maglagay dito ng second toilet and bath. Malaki pa po itong space na to. So, ayan po, nakita po natin kung ano po yung nakita nyo sa house tour po natin. Ganun na ganun po ang pagkaka-turnover ng unit po nito. Minimal na lang po ang inyong paggagawa. Maganda na po ang unit po ninyo. So, nakita po natin ang ating unit. Pag-usapan po natin ang presyo at mga requirements para malaman nyo po kung paano po tayo makapag-reserve dito po sa unit po na to. Tara! So magkano nga ba ang ating mga unit dito po sa Pacific Town Naik? Sa ating mga unit po na meron pong 42 square meter sa ating floor area at typical na 42 square meter naman po sa ating mga lot area, meron po tayong price na nag-i-start po sa 1,912,000. Meron naman din po tayong as of now na 100K po na discount. So discounted na price po natin ng property po na ito ay 1,812,000 at meron po tayong loan value naman kay Pag-ibig na 1,590,000. Meron po tayong reservation fee po dito na 5,000 at meron po tayong dalawang part po ng ating equity. Yung ating equity po ay 3,500 lang po ang monthly for 12 months po yan. Sa second equity naman po natin magiging 4,861 pesos naman po ito. Ito pong second equity po natin, pwede na po nating malipatan yung unit natin habang nag-equity pa tayo or nagda-down payment pa tayo. Magsasabay nga lang po siya sa ating monthly amortization naman po kay Pag-ibig kapag po tayo nakalipat na meron po tayong 10,489 pesos for 30 years po yan. So, in case din po na gusto nyo na hindi na kayo magbayad ng second equity, pwede nyo naman pong i-advance yung payment yan para monthly na lang po kay Pag-ibig ang inyong pagpapukosan. So, ngayon po, pag nagsama po yung second monthly equity po natin at yung Pag-ibig po natin na monthly, magiging 15,350 pesos naman po ito. So, ito po ay for 13 to 48 months. So, pagkatapos naman po nun, babalik na po yung inyong monthly amortization kay Pag-ibig ng 10,489 pesos. Ang required income po natin sa unit po na ito ay 28,000. Kay Pag-ibig po available po ang ating financing dito po sa project po na ito. So, to reserve, kailangan lang po natin yung reservation fee po natin na 5,000. And sa requirements po natin, kailangan po natin number 1 is yung ating 2 valid IDs po yan. Naka-print po at may 3 pong signature. So, sa mga valid IDs, pag-usapan po natin yan sa inyong inquiry pero assist po namin kayo dyan. Pangalawa po dyan is yung ating proof of income.
payslip po yan or CUEC po ninyo, pwede po yan. Sa number 3 po natin yung proof of billing po natin. So, electric bill, water bill, internet bill, pwede po yan. Kapag hindi naman po nakapangalan sa inyo ang bill, kailangan nyo lang kumuha ng barangay clearance. So, ayan po yung ating mga initial requirements para kapag-reserve po tayo dito sa unit po natin na ito, kay Pacific Town, Naik. And pag-usapan po natin yan sa inyong mga inquiries. So, in case po na gusto nyo pong free tripping po sa amin dito po sa project po nito at meron po kayong mga further questions or gusto nyo po ng further informations regarding po this unit and this project, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen. Nandiyan din po yung aming TikTok at Facebook page. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng property na mabilis ng malipatan, mababa pa ang down payment, nagda-down payment ka pa lang sa second equity mo, makakalipat ka na. At the same time, may magandang community, okay na okay ang location, napakaganda ng project, and reliable ang ating developer. I-check nyo na po ito. Perfect na perfect ito sa inyong starting family. Lalo na kung ang location na gusto mo talaga ay sa Naik. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa mga bago po namin i-feature na bahay na kagaya po nito. Again, maraming salamat po sa panonood at magandang araw.